Ang anihan ng kapahamakan sa gitna ng sigalot Marcos Duterte, huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaaring libakin sapagkat ang lahat na ihasik ng tao ay siya ring aanihin niya. Galatia 6:7-8. This verse resonates deeply sa kasalukuyang political climate dito sa Pilipinas, kung saan ang dating matibay na Marcos Duterte Alliance ay nagkawatak-watak at naglalantad ng mga personal na ambisyon at hidden agendas. Ang alyansang ito, na ipinakita bilang isang united front para sa pag-unlad ng bansa, has now devolved into a public feud. Ang mga senators at congressmen, imbes na magtulungan ay nagbabangayan pa sa publiko, imbes na tutukan ang pagpapabuti ng buhay ng mga mahihirap na Pilipino. Mas focused sila sa kanilang own political survival and advancement. Galatia 6:7 reminds us na ang bawat aksyon ay may katumbas na resulta. The seeds of discord and self-interest na itinanim ng mga politikong ito will inevitably yield a bitter harvest. When politicians prioritize personal gain over public service, they sow to please their flesh. At gaya ng babala sa scripture, from the flesh, they will reap destruction. Ito ay makikita sa corruption, stalled progress, at patuloy na paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino. The public bickering and accusations between former allies reveal a deeper problem sa ating political system. It exposes a culture kung saan alliances are often based on convenience and personal ambition, imbis na shared values at genuine commitment sa paglilingkod sa bayan. Ang mga mahihirap na Pilipino na dapat sana'y nakikinabang sa kanilang serbisyo are left to bear the brunt nitong political turmoil. Ang sigalot Marcos Duterte ay isang aral na dapat nating matutunan. It is a reminder na ang tunay na pagunlad ay hindi may tatayo sa pundasyon ng self-interest at political maneuvering. Only by sowing seeds of honesty, integrity, and service can the Philippines hope to reap a harvest of prosperity and justice para sa lahat ng citizens. Manalangin po tayo, mapagpalang Diyos. Kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang ipanalangin ang sigalot sa pagitan ng Marcos Duterte at kanilang alyansa. Naway pagkalooban ninyo po sila ng karunungan, pagkakaisa at tunay na pagnanais na maglingkod para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino. Sa pangalan ni Jesus aming Diyos at tagapagligtas, kami po ay nananalangin. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.